Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Ako po muli si Brother Orly. Naway po sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon, ang pagpapala at ang lahat ng biyaya na sa ating pangailangan sa araw-araw. Naway dinggin ng Diyos ang ating mga dalangin at ilayo nawa tayo ng Diyos sa lahat ng masama at ang mga nasa kaguluhan, mga nasa digmaan, kahabagan nawa sila ng Panginoon. At naway hipuin ng Diyos ang puso gawa ng masama, at nawa po ay makilala nila ang Panginoong Hesukristo, sapagkat tunay po na ang Panginoong Hesukristo lamang po ang makapagbibigay ng kapayapaan sa puso ng bawat tao. Muli po mga kababayan, muli po ako'y narito at ako lang po muna mag-isa sapagkat wala pa po tayong sariling internet, mga kababayan. Ang aking pong kasama na si Brother Ray ay hindi ko pa po siya kasama ngayon at naway gabayan ng Diyos ang bawat isa at ilayo sa maling unawa, maling aral, At muli po mga kababayan, sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoon at naway pagalingin ng Diyos ang mga may sakit, ang may mga kahilingan, ilayo tayo ng Diyos sa maling aral, sa maling unawa, Tunay po ng Diyos mga kababayan ay mabuti at sagana sa kagandahang loob. Kaya hindi po natin nararapat na ikahiya na ipahayag ang pangalan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay tunay na mabuti. At maraming tao na hindi kinikilala ang Diyos, bagamat sa ating mga tinatamasa sa araw-araw, pagkain, pananamit, pati sa mga pakinabang, kuryente, tubig, marami pong tao na umaangal sa kanyang buhay, bagamat siya ay kumakain sa buong maghapon, sa araw-araw, ay ang kanya pong iginaganti sa Diyos ay pag-angal, imbis na magpasalamat, Kaya tayo po mga kababayan ay nararapat na ating maalaman ang katotohanan na mula sa Diyos, sapagkat tayo po ay nilalang ng Diyos hindi para sa ating sarili. Ating pong basahin mga kapatid yung nakalagay sa Roma, na tayo hindi lamang sa ating sarili nabubuhay, sapagkat tayo ay ganito po ang sinasabi, mga minamahal, sa Roma 14 talatang 7. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Ayan. Mga babayan, tulad nga po ng ating binasa na hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Sapagkat yung ating mga kinakain sa araw-araw, yung ating lakas, na kaya tayo nakakapagtrabaho sapagkat ang nagbigay sa atin ng lakas ay ang Diyos. Hindi po tayo mabubuhay kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi po tayo nakakahinga kung hindi dahil sa hangin na ibinibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Kaya tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Kaya nga, sa mabuhay man o sa mamatay tayo, sa Panginoon tayo mga bubuhay. Bakit? Sapagkat tulad nga po ng ating mababasa na pagdating ng pag-araw ng paghuhukom ay tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Wala pong sino mang tao na makatatakas,
yung mga gumagawa ng masama, hindi po makatatakas yan sa hukuman ng Diyos, sapagkat lahat po tayo ay haharap. Yung ating buhay, kung ano man ang ating ginagawa dito sa sanlibutan habang tayo nabubuhay, ay atin po yung pananagutan sa Diyos. Ano po? Sapagkat tayong lahat ay mayroong buhay na ibinigay ng Diyos, hindi para sa ating sarili lamang, kundi ang ating buhay ay ibinigay ng Diyos upang tayo'y maglingkod sa Kanya. Ano po? Kaya tayo binigyan ng Diyos ng buhay, sapagkat tayo'y para sa Kanya. Ano po? Yan po ay nakasulat sa Isaias, mga kababayan. Yung sinabi ng Diyos na nakasulat po sa Isaias 43 talatang 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ayan. Ang layunin ng Diyos sa kanyang nilikha ay upang ipahayag yung kanyang kaluwalhatian. Upang kilalanin ng Diyos na siya lamang ang makapangyarihan. Ano po? Sapagkat yaong aking nilikha, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa, ay sa aking kaluwalhatian. Ngunit maraming tao na kung kani-kanino nagbibigay ng kaluwalhatian. Sila'y gumagawa ng mga ribulto, mga larawan. Pagkatapos kanila na yung niyuyukod-yukuran. Binabansagan nila ng pangalan ng mga santo sa Biblia. Yung kahoy na kanilang ginawa, yung bato na kanilang ginawa, ay kanilang binabansagan ng mga pangalan ng mga banal daw na nasa Biblia. Pagkatapos yung kahoy na yon, yung bato na yun na yung kanilang hinihimas-himas. Tinitirikan ng kandila. At halos yung iba nangamatay na dyan, natatapakan. Makahipo lang sa ribulto na yan, ano po, na kanilang pinagpupugayan, binibigyan ng kaluwalhatian. Kaya maraming tao na napapahamak dahil sa mga gawaing ito, na sa halip na sa Diyos magbigay ng kaluwalhatian, ay kung kani-kanino ibinibigay ang kaluwalhatian. Yan po'y hindi nararapat. Yan po'y walang kabuluhan. Ano po? Ganon din po sa mga maraming mga nagtuturo, mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, na sila na yung ginagawa ng mga miyembro nila na naging Diyos nila. Dahil sa sobra nilang pag-iidolo, na kinikilala nilang sugo daw yun, kahit ang itinuturo ay mali na. Maraming mga nagsasabing sugo daw sila, na yung mga miyembro nila ipinagbabawal na magbasa ng Biblia. Ngunit paano malalaman ng tao ang aral kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos? Sapagkat ang utos ng Diyos sa Josue 1:8, ano po? Basahin po natin, ano po, mga kababayan, yung Josue 1:8. Ang sabi ng Panginoon dito ay, ang aklat ng kautusan ay huwag mga hihiwalay sa iyong bibig. Ganito po, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan.
Yung palang mga tao na nagsisikap bulay-bulayin ang salita ng Diyos, ang kanyang kautusan, ang kanyang salita. Yun po pala ay giginhawa sa kanyang lakad. At ang layunin ng Diyos kung bakit ang nais niya ay basahin ang kanyang salita, pagbubulayan araw at gabi. Ang layunin ng Diyos upang masunod ng tao ang lahat ng ayon sa nakasulat dito. Ngayon, kung ang leader ninyo ay hindi kayo pinagbabasa kasi ang magbabasa lamang daw ay yung mga ministro ninyo, kawawa po kayo. Lumalabas po, mga uto-uto lang kayo. Hindi po kayo tunay na alagad ni Kristo. Sapagat ang mga tunay na alagad ni Kristo, ang pinakikinggan at kanilang binabasa at binubulay-bulay ay ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Apokalipsis dito sa Apokalipsis nakalagay rito sa 1. Basahin po natin ang nakalagay sa Apokalipsis. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagat ang panahoy malapit na. Ayan. Kayo pong mga pinangangaralan ng mga ministrong ito na huwag kayong magbabasa dahil ang sabi nila natatago daw sa hiwaga ang salita ng Diyos. Hindi po natatago sa hiwaga ang salita ng Diyos kasi hayag pong isinulat. Alam ko po kung bakit natatago ang hiwaga sa kanila. Kasi hindi naman po sila tunay na kay Kristo. Kaya yung mga ministro na nagtuturo na bawal magbasa ang mga miyembro kasi kahit pagbubulayan mo pa yan, kahit pagsisikapan mo pang pag-aralan, hindi mo matututunan yan. Hindi po talaga ninyo matutunan yan. Kasi, ang gusto ninyo, magpapauto na lang kayo. Ang sabi rito mapalad. Sino yung mapalad? Yung nakikinig lang sa mga ministrong nang uuto sa inyo? Hindi po Mapalad ang bumabasa. Kung hindi kayo nagbabasa, ang binabasa ninyo yung kanilang mga pamplitong gawa-gawa, magiging mapalad ka? Simula pa sa lumang tipan, sinabi na ng Diyos na ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Anong layunin? Upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hanggang bagong tipan po yan, mga kababayan, mga minamahal. Na ang sino mang tao na iniibig, ang ginugusto ay ang magbasa, magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang layunin nun, kung bakit ipinababasa ang kanyang salita, sapagkat ang sabi upang matupad. Upang matupad niya yung nakasulat. Ay yung mga miyembrong hindi nagbabasa,
Yung mga taong ayaw bumasa ng salita ng Diyos, ayaw magbasa ng salita ng Diyos, ayaw magbasa ng Biblia. Dahil meron nga naman silang nagtuturo sa kanila. Paano ka maging mapalad? Kaya nga, may layunin yan, mga kababayan. Sapagkat kayo'y laging handa ng pagsagot. Basahin po natin, mga kababayan, ng Pedro 3:15. Ano po? Ang nakalagay dito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayan. Tanong po, mga babayan, kung ikaw magbabahagi o ikaw tatanungin ng tao patungkol sa iyong pananampalataya, patungkol sa pag-asang nasa iyo, anong isasagot mo kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos? Lumalabas, niloloko mo lang yung kausap mo. Pinapaasa mo sa kasinungalingan. Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung pangako ni Kristo. Ang napapakinggan mo lang, yung sinasabi ng nagtuturo sa iyo, yung ministro. Masyado kang nagtitiwala sa tao. Kaya nga sabi ng Diyos sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya kanino ba dapat magtitiwala? Pagtitiwalaan mo ang iyong ministro na ang tinuturo sa iyo katotohanan? Sa ating panahon ngayon, mga kababayan, maraming bulaang propeta. Na ang hangad lang sa inyo yan ay pera. Kaya sila nagtuturo, kaya sila nangangaral dahil sa sweldo. Dahil sa sahod. Dahil sa salapi. Maraming mga tao, maraming mga pastor, mga ministro ngayon na nagsisipagbundat ang mga tiyan sa koleksyon ng pera sa kanilang church. Sa palagay nyo, ang mga pastor na yan sa Diyos, mga babae. Ang tunay pong mga sinugo ng Diyos, ang tunay po na mga pastor ng Panginoong Kristo ay hindi po nagpapakabundat sa kanilang sarili sapagkat sila po'y halimbawa na tulad ni Kristo. Na si Kristo, bagamat mayaman, ay nagpakadukha. Ganon din ang mga lingkod ni Kristo. Hindi magpapakabundat sa kanilang sarili sapagkat sila'y halimbawa na kagaya ni Kristo. Kaya kapag ang mga leader ninyo nagsisipagbundatan sa kayamanan, hindi po yan tunay na lingkod ni Kristo. Yan po'y mga nagsisipaglingkod sa kanilang sariling tiyan. Kaya kahit gaano pa kaganda ng inyong mga simbahan, mga church ninyo, mga building ninyo, ang gaganda niyan, ang aral naman nyo yung kasinungalingan, hindi po kayo maliligtas dyan, mga kababayan. Dahil ang tunay pong kaligtasan ay nasa katotohanan. Tingnan nyo po yung mababasa natin dito sa aklat. Tingnan nyo po dito, mga kababayan. Isang halimbawa na sinasabi rito na ganito po yung tunay na mga lingkod ng Diyos. Sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang mga inutusan, yung kanyang mga sugo, yung kanyang mga lingkod, ay hindi po nagpapakabundat sa kanilang sarili. Ngayon po sa panahon natin ngayon, o sa panahon nila Apostol Pablo, Apostol Pedro,
May nabasa ba kayo sa Biblia na sila'y may itinayong mga malalaking building at mga eskwelahan, mga church building, at ang pundasyon nila'y lumalawak sa buong mundo, at ang kanilang mga yaman ay ipinamana nila sa kanilang mga anak, ang pangangasiwa ng kanilang simbahan? Mayroon bang ganyan sa Biblia? Yung mga Kristiyanong totoo, mga apostol ni Kristo, mayroon bang gaya yan sa mga pinuno ngayon, mga lingkod-lingkuran ngayon? Na mga naglalakihang mga samahan na nagsisipagyaman hanggang ngayon, nagpapalawak ng kanilang samahan. Ganyan ba ang tunay na mga lingkod ni Kristo? Basahin po natin, yung mga sinabi ng mga apostol ni Kristo. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Yan. Yung mga tunay po na lingkod ng Panginoong Kristo, hindi po sila nag-impok ng kayamanan. Nagtayo ng mga eskwelahan, mga building na malalaki, magagarang mga simbahan. Wala po silang ganyang itinayo. Sapagkat kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, ang gawa ng mga apostol, yung mga ari-arian ng bawat isa ay sa pangkalahatan. Ipinamamahagi sa mga dukha yung kanilang mga likom na pera na salapi ng iglesia. Hindi po ibinubulsa ng mga namumuno, ng mga pastor, at nagpapakabundat sa kanilang sarili. Samantalang marami silang miyembro na mga nagdarahop sa karukhaan. Ito po'y marami po kasi nagsasabi, inggit daw. Ba't naman ang kainggitan yung mga taong mga sinungaling, mga nagtuturo ng kabulaanan? Ba't mo kaiinggitan yan? Tsaka bakit ko nga rin na maging kagaya sa inyo? Na yumaman gamit ang salita ng Diyos. Mga kababayan, maraming tao yumayaman gamit salita ng Diyos. Pangalan ng Diyos ang ginagamit para magsiyaman. Ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. Ginagawang kalakal. Yan po yung nakasulat dito, mga kababayan. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 2, talatang 17. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yan po ang tunay na mga apostol ni Kristo. Tunay na mga ministro ni Kristo. Tunay na mga lingkod ni Kristo. Kaya magnilay-nilay po tayo, mga kababayan. Kaya nga po ang utos sa atin ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. At kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ng iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya nga po, paano tayo magtatamo ng mabuting kawakasan? Paano natin matututunan ang salita ng Diyos kung hindi mo binabasa at binubulay?
Kaya nga ang sabi rito sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Paano kung ang binabasa mo'y pasugo? Yung mga pamplito ng mga ministro yung mga bulaan. Anong matututunan ninyo dyan? Anong matututunan natin dyan? Sa mga itinuturo, mga isinusulat ng mga tagapagturo natin na sarili nilang aral ang nakasulat. Magiging mapalad ka ba? Ang sabi, mapalad ang bumabasa at ang mga tumutupad. Paano matutupad? Paano mo tutuparin ang salita ng Diyos? Yung kanyang mga aral, yung kanyang salita, yung kanyang utos. Kung hindi mo naman binabasa. Kasi ang kailangan, basahin. Upang matupad. Hindi ka nagbabasa. Paano mo tutuparin? Ang tinutupad mo, aral ng turo ng ministro mo. Hindi ka pinagbabasa. Mga babae. Ulitin po natin. Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagat ang panahoy malapit na. Ayan. Mapalad daw ang bumabasa. Ikaw, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil inuuto ka ng mga ministro mo na hindi mo matututunan yan. Kahit pagsikapan mo pang pag-aralan yan. Hindi ka matututo. Hindi ka magiging mapalad. Kasi ang magiging mapalad lamang yung bumabasa at nakikinig at tumutupad sa mga bagay na nangasusulat doon, sapagat ang panahoy malapit. Ayan. Tanong, paano matutupad yung ayon sa nakasulat dito? Kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Dahil pinagbabawalan ka ng iyong mga nagtuturo sa iyo, ay hindi ka matututo at hindi mo matutupad at hindi mo masusunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang talagang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Basahin po natin, mga babae. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 17, talatang 17. Ano po? Ang sabi po rito, mga kababayan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ayan. Ang makapagpapabanal sa tao, yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ngayon, hindi mo binabasa ang salita ng Diyos dahil niloloko ka ng mga tagapagturo mo, ay hindi mo nga talaga masusunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kaya nga, marami nga pong nagbabasa na naliligaw sa kanilang sariling pag-iisip. Bakit po? Kasi ang magiging mapalad lamang yung tumutupad. Paano pong tumutupad? Kaya din po ng sinasabi ng Diyos sa Deuteronomio na 12, na kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa. Huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyong babawasan. Kaya ang salita ng Diyos, bawal dagdagan, bawal bawasan.
Kung ano yung nakasulat, ganun mo lang po sampalatayanan. Ganun mo ipahayag. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Nakasulat din po yan sa Apokalipsis. Ano po? Na ipinagbaba. Ayan po mga kababayan. Basahin po natin Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ayan. Yan po mga kababayan. Ganon din po ang nakalagay sa bagong tipan. Kung ano yung sinabi ng Diyos na huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyong babawasan, ganon din po sa bagong tipan. Kung ano yung nakasulat, ay tanggapin mong may pananampalataya. Huwag mo nang babawasan yan. Huwag mong dadagdagan yan. Sapagkat may kaagapay na sumpa sa sino mang tao na nag-aalis ng alinmang bahagi ng mga nakasulat sa aklat na ito. At yung mga tao na nagdadagdag ng mga salita ng hula sa aklat na ito ay may sumpa, mga kababayan. May salot. Kaya nga po sa ating mundo ngayon, napakarami pong salot at sakuna ang dumarating sa buhay ng tao. Sapagkat marami po talagang tao, mga kababayan, na gumagawa ng masama. Andyan na po yung pagiging homosexual, pagiging bakla at mga tumboy. Yan po'y nagdadala ng sumpa ng Diyos. Bakit? Sapagkat ayaw po ng Diyos yang gawain na yan. Ang Sodoma at Gomora, kaya nilipol ng Diyos at sinupok ng apoy ang bayan na yun, sapagkat ang kanilang gawain ay mga kalaswaan. Katulad niyang mga paggawa ng kahalayan sa mga lalaki sa kapwa lalaki at ng babae sa kapwa babae. Yan po ay nagdadala ng sumpa ng Diyos sa bawat tao na gumagawa ng ganyan. Ano po ang naging dahilan niyan, mga kababayan? Hindi po lingid sa atin. Itong relihiyong Romano na ito yung nagdadala rito. Bakit? Kahit sila po, sabi nila, Diyos na yung kanilang ipinoprosesyon. Habang nagsasasayaw sila ng mga ribulto, may dalang kumbo, may dalang mga panderitas at mga banda na tumutugtog. May mga sumasayaw. May mga sumasayaw na tinatawag nilang ati-atihan, na sa likod niyan ay mga bakla. Mga bakla po. Ang gawain na yan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Basahin po natin. Baka mamaya sabihin po ng mga tao na tayo naninira lamang. Hindi po paninira ito, mga kababayan. Ito'y aral ng Diyos na katotohanan. Sapagkat kapag hindi po tigilan ito ng tao, ay hahantong po sa kamatayan at salot, mga dilubyo at kaguluhan. Kamatayan ang kahantungan. At pagkatapos nun, ay may paghuhukom pang darating, at ang lahat ng mga liko na gumagawa ng mga bagay na ito ay tatanggap ayon sa kanyang gawa.
Basahin po natin ang Roma 1, talatang 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ayan. Mula pa noon, ipinahayag ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos sa kanila, sa lahat ng tao. Nahahayag ang puot ng Diyos mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Hayag po sa bawat tao. Hanggang ngayon po. Ngunit sinasawata nilang pilit ang katotohanan. Ginagawa nila ng sariling katuwiran yung aral ng Diyos. Yung mga aral na sumasalungat sa kanilang mga paniniwala ay pilit nilang ginagawa ng katuwiran para lang mailusot yung kanilang kasinungalingang aral. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikita ang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang maidahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang magmamatuwid, at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ayan. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Ayan, di ba? Nag-aral pa sila ng ilang taon sa seminaryo, sa Bible school. Napakaraming tao nag-aral ng matagal. Sila'y mga nagmamarunong. Sila'y mga marurunong, ngunit mga mangmang sa Diyos. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisiusad. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ayan. Inaalisan na raw nila ng puri yung kanilang katawan sa kanilang sarili. Ano yung kanilang ginawa? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati ang Diyos na yung kagaya ng pagluwalhati sa Diyos na yung kaluwalhatian na nararapat sa Diyos. Anong kanilang ginawa? Ang kaluwalhatian na para sa Diyos ay ibinigay nila sa larawan, sa mga ribulto. Pinagpupugayan nila ang mga ribulto Isinasayaw-sayaw, binubuhat, iniikot, ipinoprosesyon kung saan-saan. Hindi nila niluluwalhati ang Diyos. Kilala nila ang Diyos na yung kanilang ginagawa ay para daw sa Diyos. Ngunit hindi sapagkat hindi naman Diyos ang niluluwalhati nila. Ang niluluwalhati nila yung mga ribultong ginawa nila. Isinasayaw-sayaw nila, pinagpupugayan nila. Hindi tinatanggap ng Diyos yan. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi ninyo niluluwalhati ang Diyos na tulad sa Diyos, kundi
ni walang kabuluhan ng mga tao ang Diyos. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ayan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Sipin mo, gagawa ka ng larawan. Sasabihin mo, yan yung si Jesus. Isinayaw-sayaw mo pa. Hindi naman si Jesus yan eh. Kahoy lang yan eh. Tapos yan ang hinihimod-himuran mo. Samantalang ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos ay hindi nasusunog. Ay ang mga ribulto na yan, igatong mo sa apo yan, sunog yan. Walang kwenta yung mga ribulto na yan. Kaya ang sabi ng Diyos, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yan. Yung palang pagiging bakla at pagiging tumboy, ano po? Sumpa pala talaga ng Diyos yan. Dahil ang ginawa daw ng tao, imbis na sa Diyos magbigay ng kaluwalhatian, imbis na sa Diyos magpasalamat at magpuri at sumamba at magbigay ng luwalhati, sa mga ribulto nila ibinigay. Doon sila sa ribulto nagsipagluhod, hinaghisihimod sa mga ribulto. Yun ang kanilang pinagpupugayan at niluluwalhati, na pinangalanan nilang si Jesus daw yun. At hindi lang si Jesus, Jesusan. Marami pa. Mayroon pang si San Pedrong Tagabayan, si San Pedrong Tagabarangay, kung sino-sino na ang ginagawang santo ng mga ito eh. Kung sino-sino na lang. At kanilang mga pinagpupugayan at sinasamba. Kaya ang nangyayari, sabi ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, sa maling pag-iisip, sapagkat hindi nila niluwalhati ang Diyos, na nararapat ang kaluwalhatian ay para lamang sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Kaya mga kababayan, ang patuloy po naming paghihimok sa inyo, sa amin na aking mga kasama na naglilingkod sa katotohanan, ay tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat yan po ay mahalaga sa ating buhay. Mapalad ang bumabasa at ang mga nangakikinig ng salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Kaya ang nais ng Diyos, tayo'y huwag maging mangmang sa salita ng Diyos. Huwag tayong maniwala sa kung sino-sino nagsasabi na huwag tayong magbasa ng Biblia. Sila lang ang may karapatang magbasa. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Lahat po ng tao ay may karapatang maalaman ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang ay ang salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo magbasa, ay hindi mo malalaman ang katotohanan. Mananatili kang mangmang at uto-uto. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, nawa po ay kayo patuloy na ingatan ng Diyos, pagpalain at ilayo sa lahat ng masama. At nawa ay sa mga nakinig dyan,
God bless po sa inyo lahat at naway patuloy tayong manangan sa katotohanan. Tayo po'y patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. So muli po, ito po ang programa ng Panginoon na patuloy na sumasa inyo. Ano po? So saan man kayong dako naroon, naway ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng masama. Ako po muli si Brother Orly. God bless po sa inyong lahat mga kapatid.